Hello and welcome once again sa ating channel. At ito ay isang panibagong vlog na naman para sa ating ginagawang Go High Level Setup series or the implementation guide. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe kung gusto niyo mag-support dito sa aking ginagawa. And sa hindi pa nakakilala, I am Jake and I am a freelancer for how many years now? Kung mayroon po kayong mga client na gustong gumamit ng Go High Level at need ng account, you can click the link below at magkakaroon po kayo ng 30 days free trial. At in case need nyo ng help sa pag-set up, tumatanggap ako ng mga project-based na pagsiset up ng Go High Level. Alright, so ang topic natin ngayon ay tungkol sa snapshot creation and management. So ano nga ba yung snapshot? So snapshot is a package template of assets and settings used to quickly replicate a full account setup. Ito ay sa may agency view. Kung under po kayo ng agency at wala kayong access sa agency view, hindi nyo po ito ma-perform kasi ang may access lang nito is yung agency. At ituturo natin kasi kung makakapag-handle kayo ng isang agency account at kailangan yung mag-create ng another sub-account using the snapshot, hindi nyo na kailangan na magbuo uli ng panibagong setup from scratch. Say for example, natapos nyo na yung setup sa isang sub-account, kumpleto na, mayroong booking automations, mayroong review automations, at may mga funnel, at anything na nandyan sa sub-account, pwede nating gawan niya ng snapshot at saka i-load natin doon sa another sub-account. Ginagawa din itong negosyo kasi pwede natin ibenta kapag meron tayong complete setup ng isang sub-account, ibebenta natin doon sa mga nangangailangan na ibang agency or ibang business owners. Use cases, onboarding new clients, scaling agency operations, standardizing service delivery. So yung benefit niya, speed, consistency, and scalability. Instead na gagawa ka ng isang sub-account, in just one click ay mabubuo na yung another sub-account. Tapos after mo ma-transfer or ma-load doon yung snapshot is i-edit mo lang yung mga details. So more on editing na lang, i-update yung mga fields. So ganun, so hindi na masyadong matrabaho. And then building your first snapshot. So ano yung andun sa mga snapshots? Funnels, kung mayroon kang mga landing pages, opt-in flow. So kung example, nakapag-create ka doon sa isang sub-account, nakapag-create ka na ng mga landing pages at gusto mo itong i-replicate doon sa kabilang sub-account, pwede yung gawin. At ang kagandahan din is may option ka na pumili kung ano lang yung mga kailangan mong i-load doon sa sub-account na yun, bagong sub-account galing sa snapshot. So hindi kailangan na i-load mo lahat ng ginawa mo. So you can select kung ano lang yung example funnels lang or yung workflows lang, ganitong workflows lang yung i-load mo doon, pwede yung gawin. Napakalaking tulong ito para makatipid tayo ng oras. Open tayo ng account. Dito sa agency view, so pagka-login mo, kapag may agency access ka, punta ka lang dito sa account snapshots. So meron ng maraming nabuong snapshots dito. So ang gagawin mo lang is create new snapshot. And then select mo yung account na gusto mong kunin yung buong setup. Say for example, this beauty salon. So lagyan mo lang ng name. Yan. Tapos next. Okay. Yun lang. Tapos mag-create na yun ng snapshot at ma-notify ka dito kung yung snapshot mo ay available na or na-create na. Okay, so after mo ma-create yung snapshot na yon ay makikita mo yan dito. So may option dito, example, may ginawa kang date doon sa sub-account na yon. So i-click mo lang itong refresh snapshot at ma-update na itong snapshot na ito. Push update to link sub-accounts. Doon sa mga sub-accounts na niload mo yung snapshot, so merong option dito to push updates to that particular sub-account. Napakahalagang tool lalo na sa mga agency owners kasi napapabilis yung trabaho lalo na kapag marami yung clients. Okay, so after that, so paano natin ma-load doon sa mga sub-accounts? So ang gagawin lang natin is punta tayo dito, piliin natin yung sub-account. Say for example this one. So ang gagawin natin is i-click natin tong manage client and then here, load snapshot. Hanapin mo lang kung ano yung ginawa mong snapshot. Say for example, this one, methodology, proceed. Here, so mapipili mo or may option ka na pumili kung ano lang yung gusto mong
if push doon sa newly account or newly created account. Example, yung funnels lang or yung forms. So, piliin mo lang yung forms. So, pwede mo itong i-expand. So, dito makikita mo lahat ng names ng folders. Ito yung sa websites, funnels and websites. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung i-select mo. So, after ma-select yung kailangan mo, just click proceed. Pero hindi natin gagawin yan kasi mapupush doon sa sub-account ng client. So, after mo ma-click yung proceed, maghintay ka lang ng ilang seconds at pagka-open mo ng newly created sub-account mo, ando na yung mga items na gusto mong magkaroon yung sub-account. So, ganun lang yung snapshot nag-work. Pwede rin itong ma-share. Balik tayo sa account snapshot. At mayroon kasi itong share button. Share snapshot. So, dito, mayroon tayong option get one-time share link. So, para isang beses lang yung ma-download ang link at mag-expire na. At marami tayong magagawa using the snapshot. Example, meron kang agency, nag-open ka ng agency account, mag-create ka ng fully set up sub-account, gawan mo ng snapshot at saka ibenta or i-bundle sa service na ginagawa mo. So, yun lang ang tutorial about snapshot. So, feel free to explore kasi marami pa yung mga magagandang or marami pang benefits ang makukuha sa snapshot. Ang kasunod nito ay sa sub-accounts na tayo. Okay? Lang at bye. Salamat sa panunood.